karakteristik ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na masasabi kong leaning towards dictatorship? Diktador ba yung minumura ka? Ang tatay mo sinasabi kung ano-ano tatanggalin, i-exhume, tapos itatapon sa West Philippine Sea? Pwede. Pwede. Pwedeng diktador yun. Bakit? Kaya nga namumura na siya eh. Dahil yung galit ng taong bayan sa kanya, dahil diktador siya. Hindi ba diktador yung ginawa nila sa KOJC? Saan ka nakakita ng gobyernong ito na nambababoy ng reliyon? Saan ka nakakita ng gobyerno sa Pilipinas? Gobyerno lang ni Marcos ang nangbababoy ng reliyon. Not even yung mga gobyerno ng mga komunista nating nakadikit sa mga NPA. Di ba? Yung ginawa ni Torre, hindi ba pagiging diktador yun? Kukuhanin nyo cellphone? Onion skin? Pinersonal yung vlogger? Siya nagsampa? Sila ang kumuha? Pambihira. Siya na pulis. Siya pa husgado. Wow Itathreaten ang buhay mo, itathreaten ng wife mo, itathreaten ang Speaker of the House, ang nagkapinsan mo. Kita mo ito, nagbobobobohan. Hindi ka naman bobo, alam ko eh. Diba? Walang threat doon. Ang sabi nga, kung mamamatay si BP Sara, bakit papatayin ba ni Marcos si Sara? Tanga. Tapos every time nagkakaroon sila ng rally, ang pinakapunto nila is sirain yung isang pagkatao. Hindi. Ang punto nila, bangag si Marcos, hindi kasiraan yun. We are challenging Marcos to take a drug test. Hindi kasiraan yun. Pwede namang patunayan ni Marcos hindi siya adik, hindi po kasiraan yun. Once and for all, can you discuss about the bangag? Bakit iniiwasan nyo yung usaping yun? Yung polisiya, pero yung pagkatao ng isang individual tulad ni President Bongbong Marcos, tapos wala siyang ginagawa directly. He has all the power at his... Wala siyang ginagawa directly. Ano yung ginawa mo sa Kayuni team? Ito, bibigyan ko po kayong halimbawa. Bakit hindi iniiwan ng taong bayan si PRRD despite ng lahat na lang ibinato na sa kanya ng gobyerno? Pinagtutulungan pa siya. Meron silang bagong recruit, si Attorney Claire. Si Torre, bumabakbak na rin. Si Tariela, binabanggit ang jet ski. Etong mga congressman, alam naman natin ang karakas nito. Kinukumpasan to ni Tamba at saka ni Marcos. Lahat sila inaatake na. Di ba? Lahat sila nakatuon na kay ano eh. Nakatuon na sila kay PRRD. Wala pa rin nangyayari. Bakit? Gutom ang taong bayan. Hindi nagpapadrag test si Marcos. Disposal, and yet he has doing nothing. In fact, ang mga response niya is so diplomatic. Characteristic ba yun ng isang diktador? Hindi, style niya yun. Ever since si Marcos, kunwari, ayoko ng impeachment. Iba ang salita ni Marcos, iba sa gawa. Ayoko ng impeachment, tapos yung anak niya pumirma. Kauna-unahan pumirma. Style niya yun, kunwari mukha siyang kawawa. Pero tingnan yung mabuti ito. One of the main reason bakit hindi iniiwan ng taong bayan ang PRRD bukod sa may sakripisyo at malinis po ang Duterte at marami silang nagawa sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Ayaw ng Pilipino sa traidor. Listen to this very carefully. Ang Pilipino po is a poor country. Alam natin na ayaw ng taong bayan ng inaapi, ng mang-aapi. Hindi sila papayag. At ang lumalabas ngayon, pinalibing ni PRRD ang tatay nila, ipinanalo ni BP Sara si BBM, and yet tinatraidor sila. Ayaw ng Pilipino ng abusado at higit sa lahat, traidor. Kahit anong baliktarin mo,
Kahit anong sabihin mo dyan, dahil congressman ka, kaya mong sabihin lahat yan. But you cannot deny, no one can deny, even the Filipino will not believe you kung sasabihin yung hindi traidor si Marcos. Ayaw ng Pilipino sa traidor. Ayaw. Hindi sila believe sa traidor. Hindi nyo mapapaniwala ang Pilipino na hindi traidor si Marcos. Because if not for the Dutertes, Marcos will be gone forever in the Philippines. Kung hindi traidor. Kaya mag-iingat kayo. Kayo na mga sipsip. Kung ang katulad ni BP Sara, trinaidor, kayo pa, na nagpanalo kay BBM. Kung ang katulad ni PRRD, na pinalibing ang tatay nila, trinaidor, kayo pa. Kung at katulad ni Pastor Kibuloy na talagang tinulungan si BBM, all out support, kaya nga hindi nakapagdebate yan eh. Sa SMNI ginawa ang debate. Takot sa debate si Marcos. Ang laki na natulong ni Pastor Kibuloy dyan, trinaidor. Attorney Vic, matagal niya nang kasama, trinaidor. Ikaw pa? Sino kayo compared dun sa 4 na tao na yun kay Marcos? Sige lang. Kayong mga sekretaring sipsip, kayong mga vloggers na sipsip, tingnan nyo. Matatapos yan. Sino kayo? Huyo kayo kay Marcos. Habang may pakinabang, sige go. Pero pagkatapos niyan, a traitor will always be a traitor. I don't think so. Pangalawa, itong ginagawa ng administrasyong ito, he respects the separation of powers. He does not even want maraming mga legal opinion. Hindi yun. Ang kasi pinapalabas nila, yung impeachment ni BP Sara, yung ginagawa ng House, walang kamay si Marcos doon. Yun ang punot dulo nitong mama na ito eh. Yun yung panlolokong ginagawa nila sa tao. Hindi niya. There are separation of powers. Yung executive, which is Marcos, the president, and then legislative, the House. Hindi po. Kahit may separation of powers, there is something that we call influence. Tingnan ninyo. Gustong pa-impeach si Lenny before? Anong sinabi ni PRRD? Huwag niyong gawin yan. Hindi niya ginamit yung power niya. Ginamit niya yung influence niya. Tingnan nyo ngayon, nung sinabi ni Marcos, ayaw niya ng impeachment. Anong nangyari kay Sara? Pina-impeach. Look at the influence of these two people. Hindi yan pangingialam. It's using your influence. Wala talaga yung amo nyo. Mahinang nila lang. Na sinasabi, President, you request the Senate to convene for an emergency session. He did not do that because he respects the separation of powers. He did not do that yet. Hello? Antay ka lang, baka gagawin niya yun. Ibabalik ko sa iyo yung sinabi mo pag ginawa niya. Pinag-uusapan pa eh. Sigurado kang hindi gagawin ni Marcos yun? Na mag-call on special session? He allows all the agencies to work according to its mandates. That's not an indication. Sinong loko-loko maniniwala sinasabi ng mama na ito? That's not even an attribute of a dictator. Di ba? Wala naman ho sa Pagtanggol mo nga, na may nakaupong yung bangag issue. Chief Justice na nakuwaranto o kinasuhan. Wala ho sa administrasyon niya na may sitting senador na kinasuhan at pinakulong. So there's no indication to me. Mag-midterm na po ang kanyang administrasyon. Mag-midterm na, wala pang nagagawa. Anong nagawa ni Marcos? Vindictive eh. In fact, hindi ko siya vindictive. Kung sa ibang leader po yon, mumurahin ka, tapos
kung ano-ano ipagsasabihin sa yumao mong tatay. I mean, it's a human nature to really retaliate and get even. Wala ko siyang ginawa. Wala ko siyang sinabi na in a way na insultuhin niya yung nagsasabi. Yun ang spin nyo. Walang ginagawa si Marcos. Yan ang gusto nilang palabasing imahe ni Marcos. Andito ako, wala akong ginagawa. But his fingerprints are all over the place. Nakakalat po yung fingerprints niya. Naku naman, naglolokohan pa tayo. Or yung nagte-threaten sa kanya, wala. So, Sabi far mo from yan it. eh. Sabi mo yan, wala. Sabi ni PRRD, meron. Sino mas may credibility? Itong mama na ito o si PRRD? So, I don't see any iota of him becoming a dictator. It's actually the opposite. Paano kung maging diktador? Paano kung mag-declare ng martial law? Bababa ka ng kusa? Hindi ka natatakbo ulit? Sinasabi ko sa inyo eh.